Good question. May assessment po ba kayo kung paano malalaman kung saan category or bagay ang isang tao? Gusto ko mag-freelance, hindi alam kung paano yung niche, kung paano yung industry, paano sisimulan. Tapusin nyo tong video na to kasi I'm pretty sure marami kayong matututunan in just 3 minutes. Hi, my name is Mary. I'm a work from home mom. I've been doing this for over 13 years and through those years na-identify ko na kung paano nga ba malalaman kung bagay ka dun sa client na yon sa niche industry or role na gagawin mo. Remember na meron kang 4 na pwedeng i-offer na service. Admin, creatives, tech, or customer support. Alin doon ang marunong ka na? Alin doon ang magaling ka? Alin doon yung confident ka na i-offer sa clients mo? Once you've identified that, the next step is for you to identify ano naman ang bagay sa'yo na industry. Kung ikaw ay galing sa BPO, anong hinawakan mo na account? Kung government or galing ka sa corporate, anong ginawa mo or posisyon mo? Kung ikaw ay estudyante, ano naman yung tinake mo na course? Kapag pumunta ka sa link sa bio ko, meron tayo dyan tinatawag na work from home roadmap. Kung ikaw naman ay visual learner, eto yung i-click mo, free yan pareho. Kung ikaw ay mahilig magbenta, halimbawa ikaw ay may experience na sa online selling, e-commerce ang kunin mo. Kung ikaw naman ay licensed na sa real estate dito sa atin sa Pilipinas, or ang sagot mo dun sa 4 na question is you're between admin, you're between creatives, pero sure na sure ka na kaya mong i-handle ang customer support, go for 0 to Reva. Kung ikaw naman ay tech, B2B, web dev, or lead gen ang pasukin mo. At kung ikaw ay mahilig sa numbers as in nag-handle ka na ng napakaraming reports sa buhay mo, sa corporate job mo, 0 to credit repair ang para sa'yo. Now, after every assessment na pinag-usapan natin through the course of 1 minute and a half, hindi mo pa rin sure kung ano talaga ang iti-take mo, meron kaming free na course which is the Revamped Basic Work From Home Training Program. May babayaran ka dyan 399 pesos na marerefund mo kapag perfect ang attendance mo at na-submit mo yung homework on time. At the end of the day, I highly recommend mag-GVA ka because if hindi mo pa talaga sure kung anong gusto mong gawin sa buhay and you wanna test the waters, kumbaga, pag pumunta ka sa mga platforms or marketplace such as Upwork, ganyan, makikita mo naman doon yung mga hinahanap nila na role or task. Ma-identify mo sa kapupunta mo dun sa website na yun, ma-identify mo kung ano yung pinakamadalas na hinahanap. Tapos, pwede mo na siyang i-categorize based dun sa kung ano nga ba yung kaya mong i-offer at kung ano yung kailangan mong pag-aralan or gusto mong pag-aralan. A lot of us, we might feel overwhelmed at sa umpisa. I think it's important na when you're starting your journey as a freelancer, alam mo kagad kung ano yung biggest why mo because bukod sa mga nakikita nyo pinupost dito sa social media about freelancing, ang daming pros and cons talaga nitong industry na to. May iba na inaabot ng taon paghahanap ng client and bumabalik sila sa corporate job nila, which is why I highly recommend you do not resign first. Parang ako yung isa sa mga nito na wag ka muna magre-resign sa corporate job mo. Make your transitioning to freelancing as smooth as possible. Pag-aralan mo muna kung para sa'yo talaga to. Kasi madalas hindi ka sure talaga kung paano mong sisimulan eh. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home. Chismis, bye!